Mic check. Narinig ba ako dyan, DJ? Di ko Going alam. back to Honolulu just to get back the Maui. Dream role ko ay maging bida kontra bida. Ayan, kaya nananawagan ako sa lahat ng makikinig ng podcast na ito. Hey now, this is what dreams are made of. So, hello everyone. Good morning, good afternoon, and good evening. My name is Miss Mia Angela Astoria. My gender identity is I'm a trans woman. I'm a woman and I am 23 years old, all the way from Malolos, Bulacan. Took up the Bachelor of Performing Arts, major in theater arts in Bulacan State University. Actually, I graduated recently. Huwag na Happy kasi grad! mag-English bakla. Ayun. That's me. That's you. Yes. How about you? I'm Devon De Vera, 22 years old. I'm a trans man. I graduated from De La Salle University, ABCom Arts po. Yes! Ayun. And I come from Quezon City! Yes! Dudes, go. Downtown, kinaladkadang QC. Kami may ari nito. Kanta siya. Dev Abi pala. Yeah. Mali. Let's go. Today, we'll be talking about your transitioning stories. But before everything else, we prepared a little activity. So, parang finish the sentence or questions. Then, Baka mamaya guess the word to, ha? Mahina ako dito. Ako din. Kakagaling ko lang sa show. bunot lang kayo. Then you guys can finish your answer. Okay, so welcome sa Gen Says. Ako magbabasa para may Ay, sige, ano. go. Para ano? Yes! Yaw! Woo! Okay, go. So, ang iyong katanungan ay umiindayo sa ganitong paraan. Charot. If I were to be a Filipino food. Sarap. If I were a Filipino food, I will be Kare-kare! Dahil sobrang daming sangkap ng kare-kare. It's nutty. It's so flavorful. yes. Sobrang dami mong pwedeng ilagay. Pero at kung tinanong ako kung anong klaseng kare-kare, siguro bagnet Yes, kare-kare. yung malutong no, yung may crunchy pag Tama. kinagat mo yung baboy. Grabe. Tapos yung mapapa. Grabe. Ay! Favorite ko yan, yung kare-kare. Sarap. Actually, nakikrib ako niyan lagi. Ewan ko kung bakit. Ako din. Siguro dala din ng ano ko. Hormonal imbalance. Charot. Charot lang. Ay, mahilig ako sa kare-kare. So, ikaw naman ang Sige, go. bubunot sa akin. Ito na. Gusto ko itanong na yun. Sana ganun din sa akin. Pero Ito na. mukhang maiba. Ay, sige, go. Sagutin mo din. Para may thrill pa. Ay, Sige, sagutin Ay, ko na. sige. Sige, if I As were a food, food, ano ako, hotdog. Bakit? Kasi pwede siya sa lahat. Ay, totoo. Di ba? Pang umagahan, pagka no choice ka, hotdog. Pag ayaw mo ng ulam, mag-hotdog ka. So, mas gusto ko yung maging hotdog ako. Kasi ako, favorite ko talaga yung hotdog, no? Hello? Sino ba namang may ayaw sa hotdog, everyone? Ito, sobrang sarap ng hotdog. Di ba? Kahit ikaw, gusto mo ng hotdog. Oo! Yun naman pala, nagkakasundo tayo. Sige, ikaw na. The first person who supported me was ... Oh, the first person who was supported me was ... That's that. Yeah. Charot. Lola ko, ano kasi ko pinalaki, naiyak tuloy ako. Naiyak din ako. Pag ako naiyak ako. So, Iyakan ayun, tayo. first ko is yung lola ko. Ever since naman, my lola was there ever since. Simula nung pinanganak ako, simula nung panty-panty na lang ako sa labas, naliligo dun sa labas ng bakuran namin. My lola was the first ever who accepted me, tinanggap ako sa kung ano ko. Siya ang kauna-unahang nakakita na ginagawa kong gown yung kumot, 'di ba? Yung kumot. Tas ang lola ko ang kauna-unahang bumili sa akin. Nagbili ng nagbili ng manika sa akin. Kaya ang masasabi kong the first ever na nag-support sa akin ay ang lola ko. At hanggang ngayon na tapos na ako, ayan. Ibabalik ko na yung binigay niyang suporta sa akin at pagmamahal niya sa akin. Dahil malala ang pagmamahal ko sa mga lola dyan sa mga lola dyan. Kasi nga, pinalaki ko ng lola ko. Kaya, ayan, sobrang sweet girl ko din. Yes, dahil palaking lola ko. Ikaw ba partner? Oh, partner! Naging hosting na pala to. Ikaw ba di ba? Yes, ano partner. Actually, ayun, super lola's boy talaga ako. mo? As in, may mga times na tatambay lang ako dun sa kwarto niya. Tapos magkukwentuhan kami sa buhay, ganyan. Tapos,
never niya talaga ako tinignan ng iba. Yes. Yung lola ko kasi That's our at saka lola. family ko, Yes. very religious sila. Pero, alam mo yung buong buo ko tinanggap ng lola ko. Na sabi niya, nung nag-come out ako sa kanya, sabi niya sa akin, huwag ka umiyak kasi pag umiyak ka, iiyak din ako. Alam mo, ayun yung mga ano kasi sa mga lola natin. Like, alam mo, parang sa atin, di ba? Parang tinadhanang may lola talaga tayong tatabi sa atin. Kasi nga, sobrang understanding ng mga lola. Like, Oo. di ba? Like, legit na, sila talaga yung unang magpaparamdam sa'yo. At saka alam mo yung lola natin, yung mga tagapagtanggol natin, aminin mo, sa mga kamag-anak, sa mga anak. Di ba? Kasi hindi mawawala na may mga kamag-anak tayong, ano ba yan si, ganyan-ganyan ha? Ganyan ba talaga Ganyan yan? ba talaga? Hindi na ba yung magkakaroon ng chance sa ganyan-ganyan? Di ba, kadalasan naman talaga, aminin na natin na nangyayari yun sa family na, Gets. ay hindi ka mabibigyan na ganyan ka na ba talaga? Yung mga, ang lola natin sasabat. Bakit ba hindi nyo na lang hayaan? Ay, dyan siya masaya. Di ba? Ang lola natin pa ang nagpapakita dun sa mga kamag-anak natin na, ay, binibili ko to ng manika, binibili ko to ng kotse. Ganyan. Kumbaga, walang pag pinuksa tayo, susugod ang lola natin at pupuksain din Correct. sila. Tama ba ako? Correct. Dahil Yun. dyan, I love you, mama. Aw. Yes, I love you, my mother. Shout out to you. Di ko alam kung nagkeketay ka ngayon. Yun, di ba? Ano ba, yung lola ko ngayon kasi siya busy na lang siya as cellphone. Ay, oo, nag-iPad. Before kasi, Netflix, di ba? Maya may lola mo. Ako lang scroll lang sa YouTube. Scroll lang ng mga bananita. Yung mga dumadaan ngayon sa Yung alam mo ba yun? Maghihigante ko sa'yo, bananito. Humanda ka sa akin, pinagpalit mo ko. Ganyan lang May bago napapanood. pa si Kuromi. Oo. Si Charmaine. Si Charmaine. Tapos di ba before, kasi may business kami, bakery, which is, dun talaga ako naging bakla lalo. Dun ako, tinapay ang kinakain ko sa pagising. Before, may business kami dahil kaya pa ng lola ko kasi nga, malakas-lakas pa. Pero as the time goes by, as the time goes by, tinigil na kasi nga, syempre, nagkakaedad na, so hindi na carry ng katawan. So, ayun. Kayo ba? May business ba kayo before? Ay, wala naman kami business. Mind your own business lang Ay! kayo. Ganun lang ang business niyo. Pero ayun, yung lola ko for the naging housewife siya eventually. Nung nagkaroon. Kasi 6 sila magkakapatid. Yung mom ko, tapos may isa akong tito, he's gay. Tapos he lives in the US now with his husband now. Kaya aside from my lola, isa pa na sa unang sumuporta sa akin yung tito ko. Kasi inexplain niya talaga dun sa mga kapatid niya, ganyan, kung ano ba yung essence ng pagiging trans, ano ba meaning ng trans. Yes. Alam mo, may ganyan din ako. Kasi kung ikaw, pinsan mo ulit siya. Ay, tito ko. Tito, ayun yung tito mo. Ikaw may tito na kapatid ng lola mo. Ay, kapatid ng nanay ko. Kapatid ng nanay mo. Ako naman, yung lola ko, yung kapatid nun, ayun yung talagang supportive sa akin. Kasi, dun sa side ng father ko, kinat off ko na sila Kasi, sila, malala sila when it comes to, sobrang traumatic nung ko sa side ng father ko. Kasi nga, alam mo yon, yung malala yung homophobic, yung pagiging nila, magkakaroon nilang internal homophobia when it comes to me. Kasi alam mo yun, minsan nararanasan ko, lalo pag may family. Yeah. May family. Pag may family gathering kami, alam mo yung nafe-feel mo na iba yung treatment sa'yo, iba yung treatment, naiiyak tuloy ako. No, Iba yung don't treatment. cry. Hindi na. Iba yung treatment sa akin. Kasi, ako yung, the first ever trans in the family. Yes! Ako yung kauna-unahang, ako yung first na ganito sa family namin. At sobra ko nafe-feel lalo na, pag iba yung trato nila. Kasi nga, minsan parang nale-left out ako na, alam mo yung sa simpleng pag-alok ng pagkain, bakit sila inaalok tas ako hindi? Grabe yun. So parang 'di ba nafe-feel mo yung ano ba 'to? Ano ba? Ano bang problema niyo sa akin? Tas iba talaga yung trato sa side nung ko na. So ayun. Kaya naman tutungo na tayo sa next bunot. Okay, dahil ako yung bumunot Ako last. naman. Ikaw naman. Go. Ako naman, Ikaw sige. naman. The next question is, ako naman ang sasagot nito Go. kasi. My family, my dream role is, hoy! Perfecto! Talaga nga naman. Ayan, my dream role is to become a bida kontra bida. Yes. Gusto ko yung mga nangaapak ako ng, ikaw ha? Sige, halika mo pa ako. Para makuha mo yung mana mo. Yung mga ganong eksena. Gusto ko yung mga ganon. Pero syempre, mabait naman ako. Parang fantasy ko kasi yun. Kasi ang before, ang fantasy ko, Darna. Ganyan-ganyan. Kasi nga, superhero nung bata. Maging Cassiopeia. Si Cassiopeia, ngayon, fantasy ko na yung mga ganon. Pero ngayon, ang gusto ko maging role is yung, maging bida kontra bida ko. Kasi nga,
alam mo yun, grabe yung fantasy na yung kakainisan ka ng tao at the same time, hindi ka pwedeng mamatay dun sa teleserye. Kasi nga, ikaw yung bida ka magdadala eh. ng drama So, eh. di ba? Yes, exactly. Pag bida ka kasi, bawal. Tapos kontrabida ka, kailangan ikaw yung magpapahirap dun sa isang bida na kinakawawa. Tama. Ganyan. Kaya ayun, ang dream role ko ay maging bida kontra bida. Ayan, kaya nananawagan ako sa lahat ng makikinig ng podcast na ito, kung may producer man dito or whatsoever. What if, itry nyo magkaroon ng bida kontra bida na trans? Tama. Diba? Because we need more trans Yes, representation in media. Yes, tamang representasyon ng mga parte ng LGBTQIA+ sa media, di ba? Tama. Kailangan nating ipalaganap ang pagkakaroon ng tamang representasyon para mas maintindihan nila kung ano nga ba talaga ang pinaglalaban natin at kung ano ba ang kaya nating gawin. Tama. So dahil dyan, ikaw na ang bubunot. Okay. Ito na. Iyan. Okay. Tama naman to, di ba? Ayan. Right now, Yon. I'm obsessed with... Right now, I'm obsessed with Olivia Rodrigo's new album. Oh, I see. Ayan ba yung ano? Thank you. Next. Ay, parang iba yan. Charot! Hindi yun yan. Ay, Go. Ayun, sobrang obsessed ko sa album ni Olivia Rodrigo kasi may isang song talaga doon na tumatak sa akin, Honeybee. Can you sample? Sige. Ayan, go. Ay, ayoko kuma. Ay, Honeybee. Honeymoon. gumawa siya ng lyrics niya. Iba yun. Pero ayun. Ang cute kasi nung kanta Honeybee, bale, kinakausap niya yung partner niya. Sabi niya, Yun. baby boy Honeybee, I love the way you look at me. Wow. And as a trans person, of course, when you're finding a partner, syempre dapat makita niya yung true self mo. Alam mo yung tatratuhin ka niya as a boyfriend. Hindi ka niya titingnan as any other than who you are. Sobrang parang... So, obsessed ka ngayon sa kanta ni Olivia Oo, Rodrigo. Tama. So, sige, pagpalitin natin yung tanong. Go. Di ba yung tanong, anong dream role mo naman? Siguro, ang aking dream role ay si Cyrano. Galing sa Mula sa buwan! Hoy, napanood ko yan! Sobrang... Si Cyrano, di ko lang sure kung sino yung nag-ano. Sila Mike Salomon. Hindi, I mean yung isa pa, di ba si Cyrano, tas yung isa na yung bidang lalaki. Yung kapartner ni Ni Gab. Ni Gab. Si Christian, yung character yung pangalan. Yes. Grabe yun. Cyrano! Cyrano! Yun. Ikaw Ako'y mula sa puwan. Tama. Go. Ano yung may kanta doon, di ba? Yung ikaw ang Ay. liwanag. Oh. Ay, na. Yun. Ikaw Basta ay- pakinggan nyo sa Sobrang ganda Spotify. talaga ng Yes. ng Grabe. Mula sa Buwan. Dream role. Oo, grabe talaga. Dahil sobrang bright ng future ng Filipino theater. Yes, exactly. At dapat tangkilikin natin ang mga local artists. Pondohan natin ang mga artista ng bayan. Tama. Pondohan natin ang sining na siyang nagbibigay dangal sa ating bayan. At dahil binibigyan na tayo ng Erina. Oo, ikaw naman ngayon. Okay. Next bunot. Ito po. Ayan. So, Nakakatuwa, may gusto ko yung confetti. ano, icebreaker pa lang ba ito? Icebreaker pa lang pala to pero 30 minutes na. Halo, parang Oo. daldal. Ay, ba't ganun? Pero okay lang yan. Hello, Marami gusto kayong ko to. matututunan. Sige. Ito. I wish the society can... Yon, ang ganda nung tanong. Oh, Ayan. go. Okay. Sagot. I wish the society can be more open when it comes to the LGBTQIA Yes. plus community. Na parang hindi lang yung magkakaroon ng representation sa media. Like, alam mo yung mag-e-effort talaga sila na kilalanin Yes, kung ano yung mga exactly. meron sa parte ng community. Dahil hindi lang naman gay at lesbian. Oo, ang hindi mga- lang basta hindi lang nila basta tinotolerate. Parang accepted talaga Oo, nila. tama. Yung hindi yung walang kasi bakla yan. Yung wala nang ganon. Pero grabe. Pero considering na ang Pilipinas ay a very conservative na country, grabe. Na, kung tutuusin, grabe, ang tagal-tagal na natin pinaglalaban to. Wala pa rin tayong Soji bill, Ewan ko guys. ba? Nauuna pa yung pagnanakaw dun sa... Oo nga. Inuuna pang nakawin yung kaysa ipasa tong bill na to. Yun nga eh. Ang dami natin pinaglalaban, pero Oo, may nakikinig nabablind ba? eye talaga yung mga ibang tao. eh. Oo. Alam mo yung parang lagi lang tayong ginagawang toll gate. Oo. Dinadaanan lang tayo eh. Dinadaanan, Alam mo yun, tas hindi ginagawang- mapag-uusapan yung, alam mo yun, pag sila, ito yung Soji bill. Okay. Pag-uusapan siya ng mga 1 week, ganun. Pero alam mo, ganun naman talaga nangyayari pag lalo na sa natin, pag importanteng mga issue. Nalagpasan. Mm-mm. Pero 'di ba? Tapos makakalimutan ng Oo, taong ng taong bayan kasi nga hindi na masyadong nabibigyang atensyon at ayun dapat ang isang
alamin ng mga mamamayang Pilipino na hindi na pwedeng putyo-putyo lang tayo sa panahon natin ngayon. Matakot na kayo at kabahan na kayo sa future ng bansa natin. Totoo. Guys, Ano, bawal na maging 'di ba? apolitical. Oo, Diyos ko na, pag apolitical, susuntukin kita talaga kahit nandito ako. Like, 'di ba? Nakakainis yung mga Totoo. apolitical na tao. Like, ay, Diyos ko, sinasabi Wala kang ko sa'yo. pinapanigan ngayon? Oo, hindi pwede wala ka Grabe. pinapanigan ngayon. Totoo, dapat may pinaglalaban lagi at lagi. Oo, kung Galit na galit. galit ako talaga. Manununtok ako dito. 'Di ba? Kaya dapat everyone, wake up. Wake up. No? Kasi harapan na tayong Niloloko. tinatarantado ng mga nakaupo dyan. Pero hindi tayong nakaupo kasi hindi tayo podcast nakaupo. natin. Oo, podcast. The last thing that made me cry was Ba't kayong... the last thing that made me cry. Ano kasi, after nung Miss Q&A sa Showtime. Uy, congrats. Thank you, mahal. After kasi nung Miss Q&A sa Showtime, parang dun ako sinampal ng realization ko na, grabe, so medyo lumalayo ka na. Parang, ang dami mo na nagiging achievements. Huy, nako! At the last thing that made me cry is now. Charot. Ayun yung, kasi ako yung taong kinakausap ko yung sarili ko. Gets. Lalo na pagka may hangin, ako lang mag-isa. Kinakausap ko yung sarili ko na, ayun nga, yung sobra akong, I'm so proud of myself na nagagawa ko yung mga bagay na dati akala ko hindi ko magagawa, na hinihiling ko lang. Sobra ako napaproud kasi ang daming taong nagmamahal sa akin. After no Miss Q&A kasi grabe yung taod sa social media ko. Sobrang lala na ang dami nagmamahal, ang dami nagko-comment na, ay, si Joy, ayan, favorite ka naming candidate, yan, sayang yung mga gano'n na, ang sarap-sarap sa feeling na ang dami nagmamahal sa'yo, ang daming sumusuporta sa'yo. At siguro, sobrang proud din nung batang ako. Kasi nga, sino ba naman mag-aakala na yung baklang naglalaro lang ng Barbie dun sa may batya, nakasabay niyang maligo, mararating yung achievement ngayon ni Mia. 'Di ba? Kaya ayun yung last thing na nakapagpaiyak sa akin. Kasi nga, sobrang grateful naman ako sa lahat Grateful ako sa lahat, sa magulang ko, sa friends ko. Parang parang yung realization ko sa sarili ko na, grabe, nakakaya mo. Kasi, ayun nga, hindi naman ako sa family ko, sa side ng father ko. Kasi, wala naman akong mother. Since when I was 2 years old, iniwan ako ng mother ko. So, ang kapiling ko lang ay yung father side. Hindi naman ako nakakaramdam ng moral support doon sa kanila, yan siya. Kaya, sobrang, ayun lang, para maikli na. Ayun lang yung nakapagpayak sa akin is yung proud ako sa sarili ko at yung mga realization ko na ganyan. Sobrang layo na narating. Yes, di ba? Malayo na pero lalayo pa. Tama! Yun. Lalayo pa at malayo pa. Ikaw ba, anong tawag dito? What was the last thing that made you cry? Kagabi. Oh, Kasi, recent lang pala. Kagabi, nag-uusap kami ng tropa ko. Tapos pinag-uusapan namin yung mga pinagagawa ko recently and how vocal I am on social media when it comes to me being trans. Tapos, ayun, same with you. Na-realize ko, ang dami nagmamahal sa akin. Kasi, Yes. grabe yung I remember, like my first shot, sobrang kabado pa ako i-post yun. As in, sobrang kabado ako i-post. Sabi ko, oh my God. Parang, oh my God. Sobrang laking step neto. Tapos like, I got like a overwhelming amount of support from my friends and from people that I don't know. Tapos, sobrang punong-puno talaga yung puso ko. Yes. Parang ang taba-taba ng puso Oo, ko. Na parang ganyan ba yung- akong oo. aatakihin dahil sa kolesterol. Tas, And I'm so proud of you for that, na thank you. share mo yun sa social media. And I'm so happy that you're finally living My without true, any authentic self. without any hesitation and any Tama. worries. Hindi dapat tanungin at hindi dapat paghadiliin talaga yung pag-come out ng isang tao. Totoo. Hindi mo karapatan para tanungin, hindi mo karapatan para sige na, mag-out ka na. Hindi po. siya ganong kadali. And ang ganda nung ginawa mo kasi alam ko maraming may inspire na Tama. kapwa natin part ng LGBTQIA+ dyan sa ginawa mo. Kaya nakaka-proud ka. Thank you so much. Hug. Yes. Kinilig ako dun.
hindi dapat natin bubuksan ang closet ng ibang tao. Yes, exactly. Wala kang Yun. karapatan dun, bes. Oo, wala talaga. Mm. May kanya-kanya tayong journey na dapat tinatahak. Yes, at may kanya-kanya tayong journey na dapat ina-absorb natin para matuto tayo. Mm. Maiba naman tayo ngayon Oo, ngayon lang. Ngayon. Nako ha. Yan, pag-usapan naman natin yung mga first impression natin sa impression isa't ng isa. Kasi Okay, di ba go. ngayon lang tayo nag-meet, ngayon lang First natin meeting nakita nga ang pala. isa't isa. Mm. So, tingnan natin kung may wow ba tayo sa isa't isa. Tama ba ako? Uy! Tingnan natin kung sakto lang ba tayo o sa Parang, isa't isa o may ito wala, sakto lang. First impression ko sa'yo ay, uy! Sabi ko, kilala ko tong first Ayun. na Kilala mo ako? secret. Charot! pero ayun. Hindi, pero walang harong biro. Ayun, sabi ko parang familiar tong person na to. Parang nakita kita sa Alam ko na. sa Showtime! Showtime! Yes! Congratulations Yes, to actually, you! dala ko nga yung sash ngayon, di ba? Go! So, Di ba tinayan. naising? Tama! Yes, kakawin ko lang sa Showtime ng Miss Q&A, Talak Era Yun. Daily Winner. Yes. So, ayun, nanalo ko. So, proceed to your concern. What is your first impression to me? Your first impressions are sobrang mukha kang tao na sobrang daming pinaglalaban. Mukhang tao. Mukhang tao. Hindi. Nilalaro mo ako, partner. So, so hindi mo ko tao itong mga nandito sa atin. Ay, hindi tao yan, tao. Tao. Charot siya. Tao bagay, hayop, go. Naging Proceed. Pinoy henyo no? Pero ayun, super, ang dami mong pinaglalaban. And from Miss Q&A, sobrang bubbly personality. Kaya mong i-uplift at dalhin yung sarili mo. Oy, grabe. You are very true to yourself. Authentic ba? Tapos, kaya mong Walang chemical. ipagkalandakan sa mundo kung sino ba ang totoong ikaw. Yun. Miss Mia. I love that. Oh. Yes. Okay. Ako naman sa'yo, Devon. Joke. Alam mo kasi, sobra kong bibihira ako makakita ng mga lalaki, ng mga trans man. So, every time na nakakita ko ng trans man, na-amaze ako sa kanila. Sample na amazing. Wow! Wow! Ganyan ako ma-amaze. Like, legit, na-amaze ako sa'yo. Hindi ko pa naman nung pinakilala ko ay, grabe, wow. Kasi bibira ako maka-encounter ng mga trans man, ng mga, yan. Alam ko naman na ding matalino ka dahil nakasalamin ka. Wow. Hindi. Alam ko naman ding matalino ka kasi nga, you're from, isa ka sa mga bumaboses, 'di ba? Isa ka sa mga hindi takot lumaban at bumoses at ipaglaban ng mga dapat nating ipaglaban. At kagaya ng impression mo sa akin na very authentic, ganun din kita nakikita. And I'm so happy that you're authentic. We are all authentic Authentic here. tayo. Totoong tao Yes, tayo. Hindi totoong tayo tao AI. tayo. Hindi tayo AI. No to AI. No to mga AI, bakla. guys. Mauubos yung tubig sa inyo, Oo. Diyos ko, sinasabi ko sa inyo, Pag kayo nag-AI dyan, mabalik tayo, authentic Okay, tayo. Wala authentic kaming na. chemical. Pero may hormones. Ay, bet kayong gumana. Diba? Okay, press one. So, ayun nga. And thank you for that, for your impression. At ganun din ako ang Thank you impression din. ko sa'yo. At sana ay ipagpatuloy natin Tama. ang paglaban para sa ating komunidad. Kasi hindi Huwag naman tayong din matakot na matatapos i-build yan. up yung confident nung iba nating part ng LGBTQIA+. At huwag tayong tumigil bumoses para ipaglaban ang Tama. dapat ay matagal naman na nating natatamasa, which is ang pantay na karapatan sa mga parte Tama. ng LGBT. Kaya naman, ayun, kailangan nananawagan tayo Nananawagan po ipasa tayo, na guys. ang SOGI Bill. Bill. Ano naman yung mga pinagkakaabalahan natin Sa sa buhay. life, sa buhay, ganyan-ganyan. Bilang tayo ay mga authentic, Mga authentic self. So, Isa, tingnan authentic natin, tayo, authentic authentic self tayo. tayo. Sige. I used to work sa marketing, photography, at saka videography. Balik Wow. And I do freelance productions, mga music video, Wow. at saka mga ads. Dahil dyan, shout out sa Cutaway Productions! Yun! Shout out! Pasabog. Ang dami mong ganap. Oh, Yeah, tuloy. Ayun, now sobrang nagfo-focus ako na i-work yung sarili ko kasi I need to hone my skills when it comes to Wow. theater pa. Yes!
Batang teatro! Oo, mga teatrong mulat. So, ayun. Any ano pa, mahal? Ayun, parang so far, ayun ang aking mai-share dahil dyan. Huy, na-amaze ako dun sa mga shinare mo, ha? Parang nahiya tuloy ako magbanggit dito. Huluti, Charot. wag. Grabe, photographer ka, tapos videographer, at the Ay. same time, marketing. Ano pang ano mo? Ano pang oras mo sa sarili mo? Pag inom na lang ng acrobatic. pag inject na lang, doon na lang yung time mo sa sarili mo. Pagka mahal mo yung sarili mo, go inject ka na lang ako. Tapos yung freelance, ano ka pa isa? Freelance, Ay, nagfi-freelance. Yun nga, freelance po productions. ang grabe. Yes, Mamaya ayun. picturean mo ako sa labas. Sige nga. Ay, sayang, hindi ko nadala yung camera. Ayun lang, balikan mo. Yun lang, sige. Ako Ba't sagot ko ako na yung Joy. Ay, bawal pala sabihin niya. Ay! Uy! So, ayun naman, sa akin naman, ang pinagkakaabalahan ko sa buhay ngayon ay, nung nasa university ako, I do hosting inside the university. Kasi nga, I'm a freelance host and I'm a freelance makeup artist. So, ayun, nagme-makeup ako, nag-host ako. Ngayon naman, ang pinagkakaabalahan ko ay pageants. Madalas ako ngayon sa Sobrang pageant. angas. Dahil sunod-sunod, simula nung naglakambini ako. Sunod-sunod na siya. Kaya ayun, pageant at the same time. Eto, yung yung tumatanggap ako ng mga gantong klaseng job, like side job. Wow. And blow, charot. And tinatanggap ko po yun, everyone. This is Miss Mia Angela Astoria. Charot! Siyempre, lahat tayo may kanya-kanya tayong storya, kung paano tayo nag-came out, at kung paano tayo... Dahil dyan, storya, ito ang score mo. Chares! Dahil dyan, paano ba tayo nag-come out? Paglabas ko ng pinto, bakla na ako. Charot! Hindi ganun. Mali. Okay, partner. Mali! Okay, ayun. So, ever since talaga, I came from an all-girls school. All-girls Catholic school. Hindi ko nababanggitin kung saan school, pero Yes, at importante nagpe-prep kayo, ayun. Tama. Diba? Let's promote good sexual health. Yes! Importante na nagpe-prep tayo. Baka di nyo alam yung prep, Yung prep, alamin nyo. Research about it and Yes. always have safe sex. Ang deadline ng chapter 1 to 2 ay bukas. Dahil i-research, sabi mo i-research. Ayun, study hard, Ang guys. trauma, Diyos ko, research. Go proceed. Pero ayun, paano nga ba ako nag-come out? Ayun, galing ako sa all-girls Catholic school. And ever since, sobrang nararamdaman ko na talaga siya Na kahit May nagsusuot pitik ako ng dress ba? Kasi yun ang uniform namin Yes. Dress. Tapos nakaano pa yun, black shoes with knee-high socks. Tapos nung grade 5 ako, natatandaan ko, ang outfitan ko mga tokong. Hoy, tokong. Yung mga ganon. Familiar ako doon. Na mga Na ngayon ang shorts. tawag nila ay jorts. Ayun, jorts. Jorts na maluwag. Tama. Tapos yung jorts na yan, may mga ano pa yan may mga pattern. Flower. Hindi naman. Hindi naman. Mga yung mga ganon-ganon. Ano tawag yung mga plaid? Okay. Sobrang maangas na talaga ang dating ko before. Yes. And, alam mo yun, na-feel ko na hindi naman ako kakaiba dahil may mga iba kong kaklase na ganun din. Yes. Umasta. Sobrang nakakatuwa na parang feel ko at home ako. Tapos, unang nakaramdam ako ng kakaiba nung ako ay grade 4. That was the first time na nagkaroon ako ng crush sa girl. Wow. Nakakatawa pa nga yun Guys, Hoy! Grabe! Ako din, mamaya na ako. Kwento mo to Go! Ikaw muna. Ayun, grabe, grade 4 ako noon. Tapos yung unang crush ko, 4th year. 4th year college. Hindi, 4th year high school. High school? Akala ko college. Grabe na may as in, school nyo. Yun yung unang crush ko. Tapos, grabe si ate. As in, sabi ko, oh my God. Wow, normal ba tong nararamdaman May lukso ko? ng dugo. Gumanon Parang pagtingin mo sa kanya, wow. Parang sa music video Parang ako siya. na, it's more than a feeling. May Yun! paganon. Pasok! Grabe talaga. As in, sobrang kinilig talaga ako sa kanya nun. At dun ko actually, intrams yun Intrams. Oo, intrams. Tapos nasa swimming ako na team nun. Si swimming ka. Ganon. Tapos, sobrang kinilig talaga ako sa kanya. Tapos that's when I knew na something was up talaga within something myself. is, Something is brewing. Something big is coming. Tama. Yes. Ganun kalaki. Kasi 'di ba ang sinasabi nila ang normal ay babae at lalaki lang. Pero dahil nga galing ako sa all-girls school, parang normal lang siya sa amin. Yes. And yun ang nakakatuwa na never namin inalienate yung isa't isa. Na we're allowed to feel things. Pero syempre hindi ko
hindi ko kunento sa mga iba Yes. na yun yung nararamdaman ko. Kasi natatakot din ako mahusgahan. And it's okay if hindi ka pa ready kwento. Dati yun. Tapos ngayon, lantad na! Yes! Let's go, Devon! Woo! Yati, girig. Oh. Tapos ayun, nagtuloy nung grade school, ayun nga, sobrang into theater na talaga ako. Wow. Nag-workshop talaga ako before. Tapos, napansin ko, ang gusto ko mga role ay mga panglalaki. Oo, bari lang tayo dyan. Kumbaga ikaw yung puno. Ay, hindi eh. Charot. Iba Pero yun. ayun, sobrang enjoy ko talaga pag nakukuha ko yung mga male roles. Wow. At saka nagtuloy talaga siya nung junior high school. Grabe, natatandaan ko ang pangalan pa ng club namin noon ay Forte Impromptu. Diyan sa Wow. Forte Impromptu na yan. Yaman Sobrang- pangalan, no? Yaman kay, no? Ano? Ayun, super, ang saya-saya ko pag nakakakuha ako ng male role. At saka sobrang ganda yan dahil kailangan natin nga ng trans representation. Wow, I'm so happy for that. Okay, na may na-proceed. Ayun, tas nung junior high talaga, like, mahaba pa yung buhok ko nun eh. As in, dito. I mean, before, dito yung buhok ko. Tas, alam mo yung paikli na siya ng paikli, hanggang sa nandito na siya. Tas junior high yun. Sobrang mask presenting ko. Nagrabe minsan papasok ako ng parang ganun-ganun. Tas like, alam mo, iro-rolyo pa yung sleeves. Tas Ganyan sobrang, lang. pero lit ko nun. Mas maliit pa ako sa current height ko now. Ayun, nagsidamihan ng mga kabadingan sa all-girls school nung Yes, junior nagkalat high. na. Nagkalat na, lumaganap na po, nag-spread the word. Nag-spread na ang magandang balita. Tama. Let us share the word. Yes. Ayun. Sobrang na-enjoy ko talaga yung pagpe-present ko na mask. Pero parang nung tumagal, parang may nagiging kulang. Na Yes. parang hindi na ako nagiging satisfied sa kung ano meron ako. And that's when I started getting dysphoria. So ano nga ba talaga guys ang dysphoria? Yun. Dysphoria po ay hindi pagiging komportable sa iyong katawan. Ayun. Sa nararamdaman ng iyong puso. Tama. Kasi, ayun nga, yung nasa utak mo, tapos yung nasa puso mo, it doesn't match with what you Yes. have physically. Hindi siya mix and match. Yeah, ayun. Yun po ang dysphoria. And it's a true thing, guys. Hindi siya gawa-gawa lang. Yes. Kasi, napansin mo lagi sa Oo, arte lang LGBTQIA daw plus yan. community, sinasabi arte lang yan. Dahil Oo. isa siyang sakit sa utak, mental illness daw ang pagiging bading. Hindi. Mali po kayo! Mas may sakit sa utak yung mga, nako. Yung mga, pero ayun, sobrang nakakalungkot. Sabi. Imagine, lahat tayo tao, and we're just trying to live. Yes. And get by every single day. Pero meron nang pupush down, Yes, nanunulak. ano bang mapapala nyo, te? Pag inano nyo kami, nagkakapera ba kayo? Pagka nilait nyo ba kami, lalabas na pera sa amin, tas makukuha. Di ba wala naman? Ayun. Yun yung nakakalungkot. Tapos like, ayun, dysphoria talaga. Isa yun sa mga unang naranasan ko. Kasi before, let's be unfiltered right now. Yes! Walang Let's be filter to, unfiltered natural right to. now. Natural. Ayun. Ayun, kasi sobrang uncomfy talaga ako. Di ba pag preteens ka na, nagsastart ka na mag-mature. And ayun. Ang ganda Um, sa'yo kasi, alam mo yun, napapakita talaga na may level yung pagka-come out. Tama. Hindi siya, alam ba, ako, 7 years old, ay, bakla ako, ganyan, trans ako. Hindi siya gano'n kadali. It takes time to feel and to show to the people Tama. kung Dahil ano ka dyan, talaga Di ba? gusto kong tanungin, ano nga ba yung mga iba't ibang mga levels mo? Levels of coming ko. out. Yung level ko ng pagka-come out, actually, hindi ako yung hindi ako yung trans na nag-come out na, ay, eto po ako. Hindi ako ganon. Kumbaga, I let myself to express what is the real me talaga. Kumbaga, siya stages siya ng pagta-transform ko. Kumbaga kung paano ko pinapakita yung sarili ko, hindi ako yung ay, eto po, ako babae po. No, walang ganon. Okay, simulan natin nung bata ako. Simula pa nung bata pa ako. Halata ko na. Pag naglalaro. Kaya, ayun nga, simulan bata ako ever since bata ako. Ang dami, Diyos ko, bata na nga ever since Oo, pabakla. Diyos ko. Ayun. Ang kalaro ko lagi ay bahay-bahayan. Mga babae, mga girl. Luto-lutoan kami, niluluto namin yung dahon na may amoy.
Tao naman. Ay, Uy, ano yun? yes. Tapos yung lola ko, ayun nga, gaya ng sabi ko kanina, binibili ko ng Barbie. Ayan, naliligo ako sa batya. Tapos, alam niyo bang mahilig ako sa kiti? Yung kiting bibing maliit. Fantasy ko yun kasi napanood ko yun sa Barbie Swan. Barbie. Tapos, yun! Sisiw! Tapos, namamatay lagi. Ayun ba kasi, yung kinukulayan? yes! Namamatay siya lagi kasi nga, fantasy ko nga si Barbie Swan, di ba? So, yung Swan doon, lagi lang sa tubig. Pagod na siya lumangid. Hello. Kakaganyan niya. Ay, may sinat na, kalagitnaan ng araw. Tapos gabi, patay. Hello. Ayun. So, ayun nga. Tapos, hindi naman kasi nila ako pinipigilang i-express kung ano yung dumi ako magdamit, kung paano ako kumilos. Pero may mga times na mababago pa yan, Eka. Dali mo pa, Eka, sa bariyan. Yung mga ganon. Diba? Kaya nga ayun, after nun, nung mas naging expressive ako when it comes to showing myself, simula nung high school. Nagsimula siya sa headband, tsaka sa square pants. Square pants, ayan, bumili lang ako ng isang square pants, tas headband. Di ayun, kirirang-kiriray ako, pero I don't know pa my true identity that time. And that's Kasi nga- valid. Yes, that's valid. At kanina, di ba nabanggit mo may crush ka nung grade 4? Oo. Ako naman, may crush ako nung grade 3. Shout out sa'yo, Jericho Mongkal. Eto na ako ngayon, oh. Apakayabang mo. Charot. Ano ginawa Sabay sa'yo? camera ko, ayun, oh. Hello. Ano ginawa sa'yo? Hello, Jericho. Yan, sa first crush ko kay Jericho Mongkal, shout out sa'yo. May girlfriend siya ngayon. Ay. Doon ako nalungkot. Pero, I mean, nalungkot ako na ako wala pang jowa. Siya at may girlfriend na. I'm so happy for you. Kung nakikinig ka man ngayon, this is me. Wah, chares. Anyways, mabalik tayo. Yan yung crush ko na grade. Ang pogi kasi ni Eko. Eko yung palayo. Ay, ito, alam mo ba, gumawa pa ako ng collage noon, naming dalawa. Ako, tapos yung picture niya, very bakla, no? Tapos, ayun nga. Tapos minsan, nung elementary ako, nagiging leader ako sa sayaw. Alam mo ba yung Milo Champ moves? Mm-mm. Go, go, Milo Champion. Go, go, be a champ. Leader ako dyan sa harap. Yo! Yung mga professor ko, ako ang unang dyan. Ako ang unang inaasahan sa mga sayaw-sayaw. So, diba, tas may mga flag ceremony tayo, diba? Sa flag ceremony, ako yung nag-exercise ng we growing up and we're building energy. Wish ayun. Tapos, doon ako nahubog as bakla. May teacher ako nagbebenta ng Rejuve. May teacher ako nagbebenta ng Rejuve. Ano Shout nangyari out sa sa'yo, kanya? Ma'am Jane. Ma'am Jane, how are you? Nagbebenta ka pa ni ba ng Dr. Alvin? Pwede ba yung sabihin? Dr. Alvin, diba? Nagbebenta siya, ang halaga pa ata nung dati ay 120. 70 yung sabon. 70 yung toner, Rejuve. Kabisado mo. Oo naman, talaga nga namang at the age of 40, nag-Rejuve ako. Di ba nagbabalit mukha ako habang nagkaklase yung teacher namin. Anyways, ayun. Tapos, ayun nga. Tapos, naging leader pa ako ng Boy Scout, be. Dami talaga. Layers. Layers, yes. Naging leader ako ng Boy Scout. Tapos ako yung pinaka doon, di ba? I love that na na-experience ko yung mga ganong bagay. Nag-Boy Scout ako, naging Tapos, nung nag-high school na, ayan nga, mas naging girly-girly yung show, ko. Pero nung, di ba may entry ka na gender dysphoria? Go. Meron naman akong gender crisis. Yes, nagkaroon ako ng gender crisis and it's normal dahil, ayun nga, sabi ko nga, hindi ko pa rin alam kung anong tunay na identity ko noon. Parang, hinahanap pa ng sarili ko kung ano nga ba talaga ako, di ba? Tapos, yung nagkaroon ako ng gender crisis na, pumasok ako ng girl, ayan, I mean, gusto ko lalaki. Pero kasi, alam mo yun, dahil siguro din sa pressure na binabato ng society na, parang ay, kailangan magpakalalaki ka na. Totoo. Kasi, may times na, ayun, nagpakalbo ko. Kasi nga parang, maiba naman. Totoo. Pero, alam mo, let's be real. Yes. Sobrang nananaig ang patriarchal society sa Society. Pilipinas. Totoo, malala. May konsepto talaga ng pagiging isang lalaki na kailangan Oo. dapat matigas Oo. ka. Kailangan mo. Kailangan lalaki ang namumuno. Mm. Ganon yung mga ganon. Leche. Tapos, ayun nga, nagka-gender crisis ako na hanggang senior high school. Hindi ko alam yung totoong identity ko na ano ba ako? Bisexual? Ganyan-ganyan. May times na yung mga
pangdamit kong pambabae, wala na. Tas ayun, si bakla kasi tinapon, oh, invest ka ulit bago, bakla ka, ha. Tas ayun nung ano naman na, kalaunan naman na senior high school nung kada end nung ano, na-feel kong ako na nga 'to talaga nung senior high school ako. 'Di ba kasi before mag-senior high school, medyo nagkakaroon ako gender crisis. Nung ano naman, nung senior high school parang dun ko na nakita, okay, I'm a woman. Hindi tugma yung katawan ko sa nararamdaman ng puso't isip ko. So with that, I start the transitioning physically. Oo, kasi Nagdadamit ako magkaiba. ng pang-girl malala. Mm. Kasi allowed sa ano allowed sa school namin. Ayun, pa pala yung isa. Oh. Dun kasi before, dun sa school na sa ano namin, di ko na lang babanggitin. Hindi allowed yung trans na nagpapahaba ng buhok. Kaya din siguro nagkakaroon ako ng gender crisis kasi nga di ko alam kung paano ko i-present yung sarili ko and such. And then, kaya lumipat ako ng school. Nung nag-senior high school ako, allowed dun sa school na yon na mag-ano ang mga trans, kung how do you identify yourself ba, it's free. Kaya ayun, dun ako nag-start. Tapos, first ever ko graduate ng nakapang-girl nung senior high. Yes, kaya sobrang taba ng aking puso. At kasama ko dun ang aking lola. Yes, and Cute. with that, ayun, nung tumungtong ako college, I start taking HRT and such. Dun na, ayun nga, hindi naman siya yung coming out na aaminin ko. Parang kung paano ko i-express at kung It's paano ko ipakita gradual, sa, yes. And ayun, nung college, nagtuloy-tuloy na siya hanggang ngayon sa, I'm an advocate for the Tama. trans woman rights. Tama. Yes. Guys, protect the the dolls. dolls. Yes. Ayan, isa yan sa mga ano ko sa Tama. ano na, let's go, trans women are women. Tama, Diba? trans women are women, trans men are men. Yes, exactly. Ayun, grabe talaga. Dahil nabanggit mo ang HRT, actually, recent lang talaga ako nag-start mag-transition. Because, gaya nga na nasabi ko, nung high school talaga, mask presenting lang ako. Pero Yes. I wasn't really sure kung trans pa ako nun. Oo, pero that's hindi, English ka pa. Pero hindi ibig sabihin nun na kailangan mo mag-HRT para you identify yourself Tama. as a man. Dahil it's how you feel and it's not how you, kung paano mo siya, kung paano kung nafe-feel mo, kung nararamdaman mong lalaki ka, wala. Tama. Tapos ang usapan, kung nararamdaman mong babae ka. Hindi mo kailangan na mag-undergo ng surgery kasi Tama. ayun ang misconception about sa na yun nga kailangan eh. pag trans ka. Kailangan nag-top surgery, bottom Broad surgery, surgery. or nagkaroon ka na ng mga hormones Yes. para lang ma-consider as trans. Hindi mo naman kailangan ng ganon. Yes, which is wrong. Which is Ayun. not. Dapat alam nyo yan. Ngayon, Oo. alam nyo na. Yes. Oh, Ngayon na alam nyo, please, maglabas ng 1/4 sheet of paper. yes. Papaquiz We will ako. test you later. Yes. Pero ayun, sobrang, dun ako na-amaze, dun ako natutuwa na from high school, from mask presenting, tas hindi ko alam kung ano ba talaga ako, like gender-wise, but I loved presenting as mask. Ayun, senior high, alam mo yung na-fluctuate. Yes. Kasi, Huh? Fluctuate. nag-fluctuate. Nag-aano siya, nag-iiba-iba. Okay. Nag-iiba-iba. Dahil, hindi naman dapat na kukulong sa isang Yes. ideya ang pagiging mask. Mask. Yes, Ayun. exactly. At hindi dapat kinukulong na, halimbawa, for example, di ba alam na, ang dami kasing standards na binabato ng society. Na hindi, Totoo. for example, kailangan pag trans woman ka, manipes, maputi, mukhang girl, which is no. At pag trans man naman, kailangan borta, kailangan, alam mo yun, like ano ba, ate? Kayo ba bumibili ng hormones namin? Hindi naman, di ba? Pero ayun, recently, I started socially transitioning kasi ng mga 2023 to 2024, 2025. Pero this year lang talaga ako na pag-decidean na mag-start ng HRT. Nung Ang April HRT po ay 25. hormonal replacement treatment. Ayun po. Ayun, sobrang nakakatuwa talaga na naabot ko na yung certain point na ganito sa buhay ko. Dahil hindi ko aakalain na gagawin ko to at susuportahan ako ng mga taong nasa paligid ko. Nakaka-overwhelm yung suporta at saka yung pagmamahal na finally, I get to be myself. And it's so... Kaya sobrang importante ng pagmamahal eh. Totoo. Love is the greatest thing of all. Title ng kanta.
Pero totoo yun Pero totoo Love is the naman. greatest things of all. Kasi ano ba, pag mahal mo yung bagay, pag mahal mo yung tao, pag mahal mo, pag pagmamahal lang ang iniira mo, 'di ba? Pag pagmamahal lang ang iniiral mo, 'di ba? Mananaig lang ang pagmamahal, lahat tayo magiging masaya, 'di ba? Tapos Grabe talaga. ano ano naman yung mga ano natin, syempre, 'di ba nga, eto nag-HRT tayo. Syempre may mga stages yan when it comes to transitioning. Tama. Tama ako. Tama. May mga challenges tayo, 'di ba, sa mga pagta-transition natin. Ano ba yung mga challenges natin as a trans man and woman na nakaharap during our transitioning? During, before, and after? Ayun, sobrang Okay. curious ako. Gusto kong tanungin, ano nga ba? Paano ba ang Ayun. ginagawa? So, ako naman ngayon. Okay. Ikaw naman. So, ayun nga, sa transitioning naman, during kasi, wala naman akong alam dyan sa mga, yan, may iniinom pa lang. Ang buong alam ko lang ay yung bottom and top surgery ka. Hindi ako knowledgeable about na, ay, may iniinom pala, may mga treatment pala, ganyan-ganyan, chika. And then, ayun yung during, before, after. Alam mo, wala din akong ganyan. Hindi ako nag-advise sa doctor or what. Kumbaga, self-medication. Self-medication. Yan, thank you to you, Nelly. Self-medication ang tawag sa ginawa ko. Kasi nga, hindi ko naman afford ang ang tawag doon? Ayun, saan? Basta, ayun. Basta yung babantayan ng sobrang Yung grabe babantayan na. GH. Kumbaga ako, I explore myself, kung ano yung naging hiyang ako. At doon na pumasok yung mga may maling naiinom. For example, yung pills na which is not advisable for HRT. Yes, hindi po advisable ang pills sa pagta-transition ng mga trans woman out there. Kasi ang pills po ay isang uri ng contraceptive pills. At ito po ay maaaring makaapekto sa ating katawan at mag-react at mag-cause ng blood clot at cancer. Yan, tandaan niyo yan Yes, totoo yun kasi ang pills ay hindi for talaga kasi 'di ba Kasi birth control ang yes, pills, di ba? yes, exactly. Hindi ako galit mahal. Ay, Oo. Birth control siya and at maganda na tayo ay kumonsumo at uminom ng tamang hormones. Tama. Yes, which is the estrogen and Progesterone. male blocker and Oh. progesterone. Yes, exactly. Grabe. So ayun, habang dinediscover ko and hanggang ngayon, na-discover ko na kung ano yung hiyang sa akin. Up until now, ayun yung tinitake kong hormones. And yung challenges na nakaharap ko, parang wow. Nung nakita, ay, babae ka na. Ay, ano ba dapat? 'Di ba? Like, ano ba? Tao? Oo, Bagay? 'di ba? Hayop? Parang nagugulat sila na, ay, ang ganda mo na, Mia, babae ka na. Ayan pa isa. Yung babae ka na. Ano man lalaki, te. Tapos ayun, isa na yon. Then mga nagugulat sila na, uy, grabe na, ang ganda mo na, yung mga ganyan. Tapos syempre may yung discriminate naman na sa part ng pagka-transition is, ano ba, ganyan ka na ba talaga? Yung mga ganon, like, Sobrang diba? nag-iinit yung ulo ko. and syempre, Kumukulo yung dugo ko. diba? Tapos ayun nga, gaya nung sabi ko kanina yung sa standards. While transitioning, ano mo yun, sasabihin nila, kailangan pag trans ka, payat ka, maputi ka. Ay, yung mga, at nagkakaroon ako ng body dysmorphia. Yes, with that. Kasi nga, grabe yung ano ko sa sarili ko, insecurities, ganyan. And as the time goes by, natanggap ko naman na siya. So, ayun, sa physical naman, nagkaroon lang ako ng mga changes. For example, allergies. Simula nag-transition ako, nagkaroon ako ng mga allergies sa malansa, ayan. Hindi ako kasi pagka nagkakaroon ako ng kulani. Pag malalansa. Kaya alam mo, gustong-gusto ko ng pogo. Diyos ko, yung ice cream, ginagawa kong pogo sa isip ko. Kakagustuhan ko kumain ng po. Tapos ayun nga, sa parents naman, nung parang naano lang sila na, ay, ano ba yung iniinom mo? Ganyan-ganyan. Syempre, hindi naman din sila ganun knowledgeable when it comes to HRT. So parang sabi ko, ano to, pampalaki to ng ganyan. Para mas magets na lang nila. Ayun yung challenges, pinapatigil din nila ako. Ay, huwag ka na uminom ng ganyan, mga ganyan. Gaganyan ka pa Mamaya magka-cancer ka, mamaya. Yung mga ganon, kasi ayun naman talaga yung karaniwang sinasabi ng mga magulang natin sa mga pag nagta-transition. Pero ngayon na
I'm very loud and proud for being myself as a trans woman, as a woman in our society. Wala naman ako masasabing kinakatakot na. I mean, hindi naman ako takot kung how I express myself. Kumbaga, this is the real me, this is me. And no matter what happened, you can never degrade me. And ikaw naman. Sa trans men kasi, may tinatawag na binding at saka taping. Yes. Sobrang, honestly, dun ako nagkakaroon ng struggles in general. Parang ever since naman. Kasi I started experimenting on taping at saka binding 2020. Tapos, ayun, what do you mean by binding ba, Devs? Ayun, tinanong yung sarili. Ayun. Sige ako, kunyari wala tanong. And Debs, Sige. what do you think about binding and taping? Okay. Ito kasi, ang binding, yun yung ginagawa mo yung lahat para mapa-flat yung chest. Yes. Dahil ang mga biological females ay meron pong upper parts. Yes. Meron po silang mga jugelias. Yes. And as a trans man, sobrang insecure ako Yes. sa upper part ko. Hinahawakan na talaga niya. Pero ayun, sobrang kasi pag tinitingnan ko sa mirror yung sarili ko, parang sobrang nandidiri talaga ako, nakakaiyak. Gets. Na parang gusto ko na lang talaga siya mawala. Na hindi naman Sakit agad-agad. sa mata. Na hindi naman agad-agad makukuha, ganyan. Kasi you have to get top surgery or you have to work out talaga to, alam mo yun, para mag-flat. At saka, ayun. So, ang binding ay ang pagpa-flat ng chest. Bale, pwede pong magkaroon ng binder na may strap. Pwede rin pong magkaroon ng binder na may tube lang. Okay. And I thought question na, di ba syempre marami din dyang mga trans man out there. Ano ba yung tawag dun sa pinang-ano nyo? I mean, kung may tips ka ba kung paano nila ibabind ng sobrang secure, ng ano yung klase ng pang-bind nila na ayun. I really, really, really love your question. Diba? Sobrang galing mo dyan. Sagot. Anyway, ay, sorry. Okay po. Ayun. Kasi pag yung binding, ayun nga, nire-restrict mo kasi yung sarili mo. Bale, when you bind, mahihirapan ka talaga. Let's be real, mahihirapan ka talagang huminga. Kasi minsan nga pag nagbabind ako nun, as in, yung hinga ko, putol. Ganun siya, putol. Kaya dapat you have to find the right size for you. Yes. And a binder na comfy dahil hindi po dapat nag-e-exceed ang pagsusuot ng binder. Yes. Like, may certain amount of time na dapat sinusuot lang siya. From what I know, 7 hours or 8 hours lang dapat siya suotin. Or even less. Sa taping naman, yun ang aking ginagawa currently right now. Bale, ang taping, maglalagay po kayo ng trans tape here and then ipupull back mo. Okay, gets. Ipupull back mo siya. Tapos, may ganyan din kasi sa amin mga trans. Pero mamaya ko ikwento, ikaw naman. Tatanungin kita tungkol Yon, ayun. Nadali mo. So, bale, ipupull back mo siya. Tapos, so mag-e-end up na nandito siya sa gilid. Okay. Ayun. Kaso, ang downside naman, sige, mafa-flat nga. Pero may tinatawag na mga blisters at saka mga rashes. Dahil nakaka-rashes talaga siya. Yes. Ang kinesiology tape, yun ang tawag sa pang-tape ng trans man. Ayun. Sobrang sensitive ng skin ko. Kaya every time na maglalagay ako ng tape, nilalagyan ko ng oil. Para mas madali ang pagtanggal. At saka para hindi naman siya natatanggal pag may oil kasi dumudulas siya. Ay pag tinatanggal ko, siya, mas mabilis na matanggal. Pero of course, habang ginagamit ko siya sa buong araw, parang ganyan. sanay ka na. Oo, sanay na ako. Pero pag tinatanggal talaga, meron mga balat na natatanggal. Dahil yun yung siguro challenge ko as a trans man na may very, very sensitive skin. Yes. As in, sobrang agonizing pain every time na naliligo ko. Agonizing. Wow. Agonizing pain kapag naliligo ko. Tapos alam mo yung sinasabunan ko yung sarili ko. Para akong feeling ko sinusunog ako sa impyerno sa sobrang sakit. Sobrang, as in, minsan, like, sobrang sakit talaga as in. Pero at the same time, alam mo yung iiyak na lang talaga ako sa CR. Na parang sabihin ko na lang talaga, like, hanggang kailan ba ako magaganito? Sobrang, oh my God. Like, parang, ang sakit. Pero, alam mo yun, kung hindi ko naman ginawa, ako din naman yung magsasuffer dahil sa gender dysphoria. Exactly. Kasi, ayun, it's there eh. Like, I can't just, grab a pair of scissors and then cut it off. Hindi eh. Like, parang, kaya nga na mamatay ako. Airdrop na lang. Sige, go. Palit now. tayo, sis, no? Ako naman, yung sa Go. yung sa taping lang man, ako naman yung sa pagtitape, pagtatak.
Kasi di ba nagpa-pageant ako, so hindi pwede may buka yung may ulong nakalabas doon. Go. Ano tayo? Mali! Dala yung takuri! Hindi dapat may takuring lalabas pag naka-swimsuit ka. Kailangan super tack. Plaster. Alam niyo yung plaster? Ayun yung pang-tack namin. Pakasakit noon. Lalo na pagtatanggalin mo. Parang napaganon ako. Pakasakit nun kasi yung ulo mo dumidikit dun sa tape. Eh di yung ulo mo nababanat din. Kaya ang sakit-sakit talaga. Parang Legit, sobrang sakit. Kahapon lang talaga. Ang sakit nun. Kaya kailangan dun, ahit din yung ano mo, pubic hair. Kasi damay, lahat masakit talaga pag, daddy, sobrang, sorry. sobrang sakit talaga nun. Like, ayun naman, kung kayo may taping, kami may live. Charot. Kung may taping kayo, ako naman, may ano naman kami, tack. So, kumbaga, tayo ay may mga danas na gano'n. Danas. So, ayun. Sinong mapalat? Sino ang kaawa-awa? Ayan, so, di ba nga nag-transition kasi tayo, keme. Siyempre, hindi lang tayo sa self natin nagta-transition. Nagta-transition din tayo sa public, ganyan. Society. Sa society, eto, sobrang netong usapin na to Sobrang hanggang ngayon, pinag-uusapan to dahil pinoproblema ng ibang makikitid ang utak. Yung sa restroom. Kung saan ka papasok na restroom sa pang male ba or female. Kasi di ba ang dami naging issue ng restroom, especially sa mga trans women na pumapasok sa pang babae. Hinaharang. Nakikita ko yung news. Alam mo, magbubukas talaga ako na FB, makikita ko. Isang trans woman. Isang trans woman. Ako may alam talaga. Ako ayoko lang magbanggit ng dito, ng brand. Grabe. Tapos, sa harangan talaga. Tapos like, alam mo yun, makikita ko yung comsec. Tapos mag-iinit talaga yung dugo ko. Kakasabi ko lang na protect the dolls. Tapos biglang sasabihin, papalakpakan pa siya. Buti hindi pinapasok dahil dapat siya dun sa kabilang CR. Hindi lang sa CR, pati sa fitting room. Sa BGC, sa may Hey! Sa may isang sikat na Uy, pabulong mamaya brand. May isang trans woman doon ang pinalabas kasi nga parang sinabi, pumasok siya doon sa fitting na, which is no, mali. Wag ganon. Ayun, aside from medical transition, may tinatawag na social transition talaga. As in, ayun, so, ang dami nating struggles. Sobra. Ang dami nating Na hindi maintindihan ng marami dyan kung bakit tayo patuloy ng lumalaban. Sabi mo na kasi kung ano yung brand na yan. Hindi Hindi ba baka pwede? mamaya mag-sponsor. Hello po! Shoutout po, pwede nyo po akong gawing billboard. Ayan. Ay, model sa billboard pala. Hindi talaga ako gagawing billboard dito, partner. Go, tuloy mo, partner. Billboard Nagiging kwento ko na naman to. Pero ayun, going back. To Honolulu, go. Paano ulit yun? Going back to Honolulu just to get back the Maui-Waui. Okay na, pusin tayo sa podcast, Ayun nga, ang dami natin kung ano. Pero ayun, sobrang, social transitioning, isa din yun sa mga struggles ng mga ibang trans men and women. Kasi not all trans people pass. Yes, exactly. And dapat hindi yun makakahadlang sa pagpasok natin sa CR na kung saan tayo talaga belong. Tsaka hindi dapat siya pinagdadebatihan for me. Trans women are women. Oo, sa babae trans ka. men are men. Oo, lalaki ka. Ayun, so to share with you all ang nangyari sa akin. There was this one time I traveled and nagkaroon kami ng stopover sa Singapore. Tapos, sobrang jebs na ako noon. Pero that was the time na hindi pa ako out publicly as a trans man. So, pag nagsi-CR ako sa women's restroom, but I present as mask. Super masculine ako. Like yung buhok ko, it's super short. Tapos, when I went to the female restroom, dun ako naglabas ng samang loob. Sa loob ng cubicle. Paglabas ko, may babaeng lumapit sa akin. Tsaka sa nanay ko. Why is your little boy here? Andun yung CR. Tapos like, parang ako kinabahan ako. Oh my God, hala. Mami, paano yan? Tapos, alam mo yun, tapos nagtingin na kami ng nanay ko. Pero ayun nga, kasi, siya staff siya dun sa airport. Sa Singapore yan? Singapore. Ayun, sobrang kinabahan talaga ako nun kasi anong gagawin. Tapos like, ayun, sadly, ayun, my mom had to explain talaga na, don't worry, she's my daughter. Okay. And with that,
the And with that, conversation end. oo. Tapos like parang Okay. siya, okay. Sorry. Tapos like parang ako, Tapos like parang alam mo yun, sobrang nakakatakot if you have to explain yourself to other people. Mm-mm. Especially when going sa CR. Alam mo, hindi naman kailangan pero nagiging required sa atin. Haba. 'Di ba? Nakakainis na ano ba 'yan? Pero Sana dumating ayun. talaga 'yung araw na lalakad ka lang, wala kang dapat i-explain, wala kang hindi ka titingnan ng masama. Just be Tama. yourself. Tama, Yung be ganun lang, wala yourself. lang Pero daming now, judgment. ano naman, I'm really confident in going to And the I'm happy men's for that, for CR. you. I'm going to the CR tuloy. Ayun, I'm really confident talaga sa Mali. pagpasok sa men's CR na ngayon dahil pansin ko hindi naman nagtitinginan yung mga lalaki sa loob ng CR. Yes. Hindi ka naman sasabihin, oy, tama bang CR mo to? Ganon. Oo. Tapos like, sobrang, ano mo yun? Nakakatuwa, honestly. So, ayun, sobrang kanya-kanya talaga tayong danas ng mga Mm. trans. Ay, nasabi ko na ba yung akin? Sabi mo na ba, parang, Wala pa. Ako Go. paiklian ko na lang din. Ano sa amin naman sa guard? Sa aming university, sa guard namin, sa university, doon pa sa university pa talaga namin. At eto, birthday ko pa nun, April 6, 2000. Marireveal yung age. Ay, nasabi ko pala kanina, no? oo nga, sinabi na natin Tonta. kanina. 23, 26, April 6 to 20, basta, 2 years ago or 1 year? 2 years ago. Sa guard, birthday ko noon, nakadress akong floral na red. Yung hair ko kulay milk tea ash brown. Tapos, naka-lipstick ako. Very, very me. Very girl. Tapos, pagpasok ko doon nung nasa guard na ako, sabi nung guard, "Sir, saan po kayo, sir?" Ay, sabi ko, "Ay, award." Sa isip-isip ko pa lang naman. Ay, award, sabi. "Ano pong pangalan niyo, sir?" Umulit na naman. Sabi ko, Tapos, Ma- knowing yes! fully na Fully beaded talaga ako nung araw na yun. Tapos sabi ko, excuse me po ma'am, I identify myself as a woman. So, ma'am po ang itatawag niyo sa akin. Ganyan. Di in-explain ko, di naman siya sumagot. Sabi, ano pong pangalan niyo dito? Sabi niya, wala naman po yung pangalan niyo dito, sir. Sabing ganon. Sabi ko, nanunuya ba tong guard na to? Diba? Sabi ko, ma'am, sinabi ko na po sa inyo na ma'am po ako. Diba? Tapos parang ang ano niya ay, lalaki pa rin daw ako. Parang, hindi, lalaki ka pa rin kahit na magpalit ka ng, kahit na po magganyan ka, sir, kahit po mag-dress ka, lalaki ka pa rin po. Ganyan. Di ako in-explain ko na, alam niyo po ba na dito sa Bulacan State University ay exclusive university for the LGBTQIA+ community? Sabi. Ay, in-explain ko pa lang sa kanya. Sabi ko, meron pong, ngayon po ay may current na nilalabi ang Bulacan State University na TGNC guidelines na naglalayong, hindi lang sa aming mga for the protect of everyone. And nakakagulat na Bulacan State University is free, anong tawag dito? Free state university and for LGBT friendly. Nakakagulat na yung pagpasok mo pa lang nung gate, discrimination na agad yung makukuha mo. Sobrang traumatic nung scene na yon sa life ko na, ano ba yan? Akala ko ba, kaya for me, mahalaga na magkaroon ng seminars. Hindi lang siya basta tinuturo. Maganda na sa lahat siya. Seminars for employees, for students, for staff, everyone. Hindi naman siya ganun kahirap, di ba? Totoo. At saka, there's nothing wrong with asking pronouns. Ayun nga, mabalik tayo dun sa kwento. Di ngayon, pumasok ako. Nagsumbong ako sa isang senator ng Bulacan State University na ganyang kesyo. Pinuntahan ng senador, ang sabi ng guard, lalaki pa rin po siya, sir, kahit ano pong mangyari. At hindi naman po natin mababako sa birth certificate niya. Pinaglaban niya talagang lalaki kung nung birthday ko pa. Nako, bawal magmura, mami. Sabi ko, award ka ako talaga, award. Award pala ka ako. Lalaki pa din daw kasi hindi daw yung nakalagay sa birth certificate ko at pinangako lalaki. Maraming nakakaalam na ito, especially my friends out there. Alam nila tong kwento ko na to. Na example nga ito sa sa Bulso. Tapos, ayun, nakakaloka na, bakit?
Na dapat na imbis sa pagpasok ko ay ipapasok ako ng free. Alam kong wala akong mga discrimination. Pero sa pagpasok ko na yun, sa simula pa lang, yung bubungad sa akin, ganun agad. And sobrang nakaka-trauma. Sobrang cardiac. Kaya ayun. Isa yun sa mga naging bad experience ko. Nung mga naging challenges ko. Kaya ayun. Grabe talaga yon. Sobra kong naiiyak na na sana in the near future na wag na tayo magkaroon ng mga ganong bagay. Totoo. Na ma-feel na lang talaga na mawala na yung mga ganong klase. I mean, maiba na yung utak nila when it comes to the trans community. And I'm hoping for that. 'Di ba? And ayun na nga. Syempre, ayun na, sabi ko na hoping. Oo, yun na. What is your hope naman to the trans community? Ayun, marami ako mga hopes and dreams. Hindi lang para sa akin at para sa lahat ng mga parte ng trans community. Actually, hindi lang sa trans community at sa lahat na ng parte ng LGBTQIA+ community. The rainbow community. The rainbow community. Pero ayun, sobrang gusto ko sana na mas mabawas-bawasan yung mga makikita ng utak. Yes! Gusto ko yung mga tao may willingness na kilalanin ng isang tao more than being this queer person. And also yung pag nag-initiate sila na magtanong ng pronouns, she, her ka ba, she, they, he, him, he, they, them. Alam mo yun? Like, kaya nga may pronouns it's for you to address someone ng tama. Exactly. Na dapat hindi mo dapat pinipilit yung sarili mong ideologies dahil magkakaiba-iba tayong mga tao eh. Shoutout talaga dun sa guard ng kasi alam mo, nakikita mo na nga na nagrepresent ka as feminine, sobrang tapos sir patatawag mo. Nakailang sabi ka na ayun nga, kita ko yung transwoman. Ayun, sobrang, baka magwala ako dito eh. Diba, nakaka-trigger. Diba? Nabili si Sir Carlo dun. Sobrang nakakaano. Like, diba? Sorry, gusto mo manapak pero wag eh. Si Dragon Ball. Ang cute ah. Ay, alalanong ADHD. Oo, meron ako guys. Ayun. Proceed. Okay, sige. Ayun, pero also, oh my God. Pero ayun, sobrang, ayun nga, gaya nga na nabanggit ko kanina, yun nga, accessibility when it comes to hormones. Dahil dyan, always, I am, as a trans advocate, and as a person who's medically transitioning right now, when you decide to take yung hormones na gusto niyo, always do your research. Dahil kailangan natin pangalagaan ang ating mga katawan. Ayun. Chapter 1 to 2 pasahan bukas. Oo nga, sige, go. Laging ina-advise sa akin ng aking doktor. Hi, Doc Dean. Nakikinig po ako every time na nagkakaroon tayo ng session. Endocrinologist. Yan, that's the term. Naalala ko na, banta kayo. Guys, bago mag-transition, kailangan dapat pumupunta sa mga endocrinologists or like yung mga kasi kung pere. Sorry po. Yung pera mo. Papa-endo ko mamaya. Ayun. Pumupunta sa mga doktor, yung mga gender-affirming clinics. Also, ayun, shout out dyan sa clinic na pinupuntahan ko, Hara Clinic in Pasig City. Wow! Super nice! Yes! The staff there is so nice. Like, sobrang I love you guys. Yes. Kasi ayun, kailangan dapat nag-research tayo when it comes to research naman. Ayun, kasi importante talaga ang research. Exactly. Like, parang, kidding aside lang ako, pero totoo yun. That mag-research tayo. Kailangan mag-research dahil camera ko, nabanggit ni Miss Mia kanina na nagkaroon siya ng mga allergies after starting kasi kailangan talaga natin pangalagaan ang ating mga katawan dahil if we wanna live long as trans people, we gotta take care of our bodies. And always remember your body, your rules. Yes. Ay, rules pala. Tama. Pero ayun lang naman, sobrang sana mas maging inclusive para sa mga trans people ang mga spaces dito sa Pilipinas. At saka, ayun. Don't do wrong to yourself. Okay, hindi kailangan magmadali sa pag-come out. And I'm hoping for the trans community na maging accessible na maging accessible na ang hormones. Kasi hindi din talaga accessible sa mga trans woman ang at sana libre na lang yung hormones. Ay, nga pala from what I know, sa Love Yourself, meron silang mga consultations na ginagawang. Ayun pala. For sa Love Yourself, if everyone, search nyo lang siya sa FB or sa
any social media platform. Alam ko din yung love yourself kasi mahal ko yung sarili ko. So, isa-search nyo lang yon. Tapos ayun, may free consulting. Hindi lang sa hormones, meron silang HIV testing, the medication, the PrEP. So ayun naman, sa mga trans naman, syempre, ang pagiging trans nga ay hindi ganun kadali at hindi dapat minamadali at wala kayong pake kung paano namin i-show ang aming sarili dahil kami ay normal na tao, hindi sakit ang pagiging trans ever, hindi sakit ang pagiging parte ng LGBTQIA+. At eto nga, trans women and men are men and women, okay? Tapos na ang usapan, hindi para tanungin nyo pa kung ano ba, nagpapoke ka na ba, nagpatiti ka na ba, hindi na dapat tanungin yung mga ganong bagay. Oo, kasi hindi mo naman tatanungin sa tao, ikaw meron ka bang ganito? Ikaw may ganito ka ba? Hindi pwede yun talk about genitals kung to like bariling trans. kita. Oy! Charot lang. So ayun, I'm hoping for the trans community na ayan nga, na mas maging free ang paggalaw nating mga trans. Kasi Sample ng galaw. Aminin naman natin na hanggang ngayon is hindi pa rin ganun ka-fully accepted ang buong part ng LGBTQIA+. At apakadaming discrimination na nararanasan ng trans community. Lalo na sa pag-transition, sa public spaces na dapat ay safe ka. Na alam mo, yung mga public spaces na dapat safe ka. Yung mga ganon. So dapat, ayun, hayaan natin na ang mga trans woman ay mabuhay sa buhay na gusto nila. And I'm hoping, kasi hoping talaga ako for the LGBTQIA+, na ipasa na ang SOGI bill. SOGI bill, guys. Kailangan nating ipasa. Hindi lang, dahil for everyone na hindi rin nakakaalam na, naku, pambakla lang. No, the SOGI SC bill is not for... It's to protect everyone. Yes, it's not special treatment for the part of LGBTQIA+. Ito po ay para sa lahat. Basahin nyo kasi, Read the bill, kayo guys. dyan. Panay kayo, puro bakla. Hindi po ganun, everyone. Ayun po ay para layunin na protektahan ang lahat ng parte ng LGBTQIA+ community. Especially ito, masegue ko na rin dahil importante ito na ngayon na dumadami din yung stigma. Marami rin yung mga mga kaya dami nagkaka-HIV dahil Hindi po dahil bakla kami po ang nagsisimula. No po, mami, hindi po, ate. Mali po. Kaya naman sa mga tao dyan, baguhin na po natin yung ganyan. Hindi porket bakla kami ang nagpapalaganap ng HIV. No, it's not. Mali po. Ang HIV po ay nakukuha sa unprotected sex. Kaya naman, practice Safe sex. At kung makikipagtalik man kayo, consult, magpa-test. Okay? Ang dali-dali kasi may mga free testing naman po free dyan. na ang testing natin at free ang medication for treating the HIV para maging... At saka may condom. Yes! May glow in the dark pa nga Oo nga eh. Meron pa nga yung mga rib. Diba? Meron, diba yung sa condom, yung parang bulitas? Diba? May gano'ng maganda yung condom na yun. Added sensation. Daddy ka pagka ginawa mo yung condom na yun, diba? So, ayun nga, practice safe sex, ayun nga, medication, mag-PrEP, mag-condom, be knowledgeable about the sex education. Simple as that. Sex education is the best policy. Especially sa mga younger generation natin ngayon na, guys, take time to read, listen, and learn. Okay, everyone? That is so important, especially to the younger generation, diba? Free po ang medication ng HIV at nagiging non-detectable po ang HIV once na na-treat po siya ng maayos. So, everyone, proceed. Ano message mo sa younger self mo? Ayan. For example, nandyan siya. Ito siya, ibasa siya. Actually, ito siya yung plant. Wow! Okay. Maliit lang siya. Isa siyang unti-unting magsasprout. Oy. I love the word sprout. Dami mong entry ng English na malalim, no? Mumukha akong bobo sa podcast na to. Hindi naman to. Charot lang. Pero ayun, sobrang high devon. Hindi ko nababanggitin ang iyong biological name dahil patay na siya. Ayun. Yes. Ayun. Pero ayun, I'm really, really proud of you. Dahil hindi mo alam na sobrang suportado ka ng pamilya mo. Nga pala, shout out to my parents, my family, both mother side and father side. And shout out talaga specifically dun sa nanay ko. Dahil
she does my shots every Saturday. Siya yung nagtuturok sa akin ng hormones every Saturday. At, ayun, sobrang grateful ako na may pamilya ako na sumusuporta sa aking tinatahak na journey ngayon. Mga kaibigan ko, sila Luis, sila Charm, Noam, Gabs. Wow, nag-shout out. Pero ayun, sila Gia, sila Kuya Ace. Ang dami actually hanggang gabi tayo dito. Shoutout mo din yung binibila mo ng hormones. Ayun, shoutout ko din yung binibilan ko ng hormones. Hara Clinic, Doc Yon. Dean. Ayun, sobrang really thankful ako sa mga tao nagmamahal. Dahil kung wala kayo, Hindi mo mabibuild hindi yung ko confidence mabibuild yung na meron confidence ka na ipakita yung totoong ako. Tsaka kung paano mo mahalin yung sarili mo ngayon is kung paano di kasi nila ikaw minahal. Oo. Grabe. Like, sobrang kung sino ako ngayon. Sila It's yun. composed. It's composed sa lahat ng taong nagmamahal sa akin. Even in the past, present, and of course, the future. In the future, yes. I can see the Yes. the brighter future to you. Tama. I can see in Ikaw your din. eyes. Diba? Titigan tayo. As a photographer and as a freelance, marami kang ganap sa buhay mo. Pengin mo ang pera mamaya, oh. Kukunan kita next time. Di ka ba? Napakayaman mo pala eh. Hala. English ka pa dyan. Pero ayun. Anyways, tuloy ayun. mahal. Sobrang, I'm really proud of you. Wag mong ayun na, inano talaga, yan talaga eh. Wag mong iisipin na sayang ka. Yes. Wag mong iisipin na kulang ka, hindi ka kamahal-mahal, at hindi mo makukuha ang mga gusto mo sa buhay. Dahil isa kang bakla, isa kang trans person, isa kang part ng LGBT community, it will all work out for you in the end because you deserve sunshine. Yes, and you are loved because of who you are. Mm-mm. Diba? Mm-mm. So doon po nagtatapos ang hindi ako pa. Uy, ikaw Ako pa. pati. So ako naman, ang message ko sa younger self ko, Sino ka dyan? Hanap ko ng item na pwedeng ikaw. Eto ako, yung tape. Sige. Go. Ayan. A message for my younger self. Hey now, this is what dreams are made of. Diba? Mukha lang siyang eme-eme, pero kung sinabi ko yun sa sarili ko na nakikita ko ngayon, sobra akong proud sa'yo dahil alam mo yun, alam mo ba kung ano, di ko na sabihin yung biological name. Mm. Alam mo ba na ang layo na ng narating mo at ang daming taong nagmamahal at proud sa'yo? Di ka man ganong kamahal nung side ng father mo, pero sobrang daming pumalit na tao, ang daming nagmahal sa'yo, ang daming sumusuporta sa'yo, at ang daming taong naniniwala sa'yo sa batang ako. Kaya naman ang masasabi ko ay, pagpapatuloy ko lang kung anong gusto mo, i-heal ko lahat ng gusto mong i-heal. Holy Di ba may hands mga tayo. inner child? Healing Your inner child. I-heal ko lahat yon. Lahat ng naging sugat mo nung bata ka, gagamutin natin ngayon. Lahat ng mga bagay na hindi mo nagawa at hindi mo nakamit nung bata ka ay gagawin natin ngayon. Lahat ng gusto mong ipadanas sa batang ikaw ay ipapadanas ko sa kung sino ako ngayon. At eto nga, ikaw ay ikaw. Hindi mo kailangang itago ang sarili mo. Ikaw ay mahal ka. Ikaw ay malaya sa kung ano ka. At darating ang araw na mas magiging proud ka pa sa sarili mo. At ngayon yon na ginagawa ko na sobrang proud ako sa sarili ko. At yes, marami pa tayong gagawin na mas ikaka-proud mo. Kaya diyan ka lang, manood ka lang, sit back and relax. Ako na ang bahala. Yun. Huwag mag-alala. Ipikit ang iyong mata. Naging papa pala ako. Yes. Mama! Yes, mama. So yes! Everyone! I hope you've learned. Turuan mo nga ako. Mag-gun ka nga, mahal. Paano ba? Ganon, labas dila. Tapos tingin sa ilong. Huh? Tingin sa ilong. Patingin niya ako, tingnan natin. Hindi. Di, gusto ko Tingin ka dun sa ilong. Ano yun? Parang ang baboy naman nun. O hindi naman. Ako nga ginawa ko sa national TV. Ay, paano ba? Hindi ako marunong. Paturo. Yan. Pero sa cute eh. Yung akin aso. Sabay tayo. 1, 2, 3, go.
Ayan. So everyone, that's it. I hope na marami kayo natutunan sa amin dahil ganitong mga podcast ang importante at dapat na pinapanood ng kabataan ngayon. At not kabataan lang. Everyone, you need, kung di ka mulat, this Maging mulat serve ka. you as an yes, this serve you as an eye opener to everyone. And to those Tama. na wala pang alam, you've learned from this. Yes! Yeah! Cut na! Thank you everyone. Pati sila, you know, yes. Para lang sa'yo, ang giling-giling ko.